Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-a-update tayo ngayong Webes ng tanghali mga lods. Medyo, malupit ang mga balita natin ngayon mga idol. Alam nyo, medyo nakakatakot na, no? Ang dami nang nagpo-post. Grabe mga lods. Mamaya makikita natin kung ano yung mga yan. Bago ang lahat mga lods, syempre alam nyo na mga idol, palike muna ang ating video. Like nyo ang ating video mga lods. At napakalaking tulong niyan sa ating channel para nyo nang sinishare yung ating video once na nilalike nyo siya. Libre lang po yan at syempre ganun din mag-subscribe kung gusto nyo ng ganitong content. Everyday News Global, di kayo pauli sa balita. Mag-subscribe na kayo sa ating channel, okay? Let's go mga idol. Napunta muna tayo sa chart natin ha. Kasi medyo nagkaroon ng downtrend mga lods. Mamaya parang may reason kung bakit nagkaroon ng downtrend to mga lods. Malalaman natin kung ano yan. Pero this time mga lodi, bumaba siya sa ating 50%, yung blue line natin, no? So medyo delicate ang ating sitwasyon dito. Pwedeng kunin niya tong liquidity dito mga idol. Ayan, at syempre kung mababasag niya yan, pwede niya na rin kunin yung liquidity dito bago siya bumalik ulit pang uptrend mga lods, no? Ayun yung titignan natin. So itong square na to ngayon, ito yung magiging ano natin, ito yung magiging range natin mga idol. Pwede rin naman natin isama yung sa taas. Actually, mga lods, dalawa rin, no, which is ito and ito. So ayan, napakalaking, ito na yung range natin mga lodi, no. So nandito tayo ngayon sa bandang gitna. Okay? So pwede tayong maglaro dito. Sabi ko nga, pag dito tayo naglaro sa ilalim ng middle blue line natin, medyo malaki yung chance, no, na dito siya maglaro sa baba nito. Pero kapag dito siya umangat, mas maganda dahil pwede niya ma-break tong blue na nasa taas, itong blue na to, and then next itong blue na to, resistance. Okay, ito naman yung support natin. Once na ma-break niya tong support na to, malamang the next is this one. Okay, so ayan yan lang tayo. Naka 1 hour time frame tayo mga load sa 15 minutes time frame natin. Titignan natin maya no, medyo malag So ito na, mag-news na muna tayo mga idol. Ito ba ang reason kung bakit nag-drop yung market? Alam nyo, ang gulo ni Daddy, ang gulo ng Iran, no? Mag-good news, magpapump yung market, magba-bad news, magda-drop yung market mga idol. So nagiging ano na to, nagiging up and down na yung nangyayari sa atin mga lods. Naku, nawalan ako ng internet. Pero babasahin ko na, naka-ready naman na itong mga news ko. Nawalan ako ng internet ayan. Pero ito na yun mga lods, no? Sabi dito mga idol, no, White House warns Iran after rejecting peace plan. Ni-reject ng Iran, no, yung peace plan. The US says Iran's military capabilities have been heavily degraded with 9,000 plus targets struck and naval forces largely destroyed. Officials claim missile and drone attacks are down 90%. Mga lods, no, ganun nakabugbog yung Iran. At the same time, the US says talks are going after delaying planned strike on energy infrastructure. Kasi ang inaano lang dito yung mga infrastructure mga lods, yung mga oil refineries. No, ayun na lang yung pinag-uusapan diyan kung babakbakan ba yan o hindi, kung may kipag-peace ba kayo o hindi. No? At the same time, ayun na pala. So ito, but the message is clear. If Iran doesn't agree to terms, the US says it's prepared to escalate further. So kung ayaw nila makipag-agree, kaya pang dumulo ng US mga idol, no? Kaya pa nilang go further. This is escalation plus negotiation happening at the same time. So ang nangyayari nga mga idol, nagkakaroon tayo ng negotiation, nagkakaroon ng minsan nag-agree, minsan hindi nag-agree. So yung market natin ang nagsisuffer, no? Up and down din yung ating market mga loads, no? Ganun yung nangyayari. So ito, nako, hindi ko alam kung matatapos natin to kasi naglabas ng video mga idol, no? Yung Iran has just dropped a new video live on television. Parang pinapakita dito lahat ng lahat ng mga ginawa ng US. Ano ba't nawalan ako ng internet? Nakakainis Loy, kuya, tanggal kabit mo nga yun nandun sa blue, sa likod ng Kaya lang kasi maapektuhan ka. Sige na, mamaya na lang. Pinakita dito yung mga bansa
mga idol, na parang inano ng US. Palestine, Gaza, Iran, Yemen, Epstein Island, pinakita dito mga idol, Iran, ayan, so lahat ng mga ginawa ng atraso ng US mga lods, pinakita dito, Tehran, si Ayatollah, tapos yung missile, mga idol, na tumama sa US. Kasi wala internet eh. Tumama sa US. Okay? So ayun mga lods, sayang, hindi ko na paliwanag, hindi kasi nakikita, hindi natin nakikita eh. Kasi merong ano pa yan eh, meron niya na missile na tumama sa, alam niyo yung ano ba yun, yung alimutan ko yung pangalan eh. Liberty, no? Yung Liberty yung tinamaan ng missile na yan. Pero yung ulo ng Liberty is kambing. No? Parang si Baal. So parang ang sinasabi doon, mga idol, na ano ba yung image ni Baal sa mga tao, 'di ba? Parang bad, no? Bad ano siya, kumbaga devil, parang gano'n, no? So parang US yung sinasabi dito na devil, mga idol, no? Pinapakita lang dito na masama yung US. At mga idol, dahil nga doon, parang naaapekto yan dito no, na hindi pa rin agree yung Iran sa US, mga lodi, no? So punta naman tayo dito. Speaking, no? Sabi dito ni Trump, mga idol, yung Iran, ang sinasabihan niya rito, they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly. Si Trump nagsabi niyan, mga lodi, dyan sa sinasabi niya na yan. But they are afraid to say it because they figured they will be killed by their own people. No, kumbaga yung deal daw na yun, magiging masama yung tingin ng mga tao mismo sa Iran dun sa deal na yun. So once na ginawa nila yun, magagalit sa kanila yung mismong mga Iran citizen. Tapos bukod doon, takot sila sa Iran citizen, they are also afraid they will be killed by us. So takot din sila sa US. So hindi sila makapagdesisyon, mga idol. Pero sa tingin nyo, sino ang ano rito? Sino ang ahead? No, sino ang kumbaga ang liyamado, no, sa laban na to, mga lodi, no? Ayan Kita nyo, medyo nagkakagulo ngayon, kaya yung market natin yung nagsasuffer, no? Sobrang volatile. Hindi niya na rin maintindihan kung ano na mangyayari. So dito naman, mga lodi, hindi natin mapapanood, si Melania, mga idol, kasama niya si Optimus, no? Ayan, naglakad siya. Pero dito sa video na to, sayang, nakakais naman, ba't wala akong internet? Nawawala internet ko eh. Sa video na to, medyo bumilis yung lakad niya, Pero sabi dito, mga lodi, a robot embarrasses the wife of the US President and overtake her on the red carpet. Parang ang bilis kasi ng lakad ni Optimus. Mga idol, parang naiwan niya si Melania dyan Melania Trump hosted a global summit on artificial intelligence education at the White House. She attended the meeting accompanied by a robot presumed to be a female daw yung robot na yon, where it greeted the attendees, wives of world leaders including Arab women. So marami yan. Andyan din yung first lady ni Macron. Basta lahat ng mga women na parang first lady sa iba't ibang bansa nandyan. Si Lisa Marcos lang ang tawala dyan. Pero ang tindi yan ng robot, mga lodi, no? So ayan. Kung kailang marami tayong video na ipapakita, usually wala tayong video na pinapakita, di ba? Saka tayo nagkakaroon ng sa internet natin, mga idol. Pero ito, tignan nyo to Gusto ko lang pakita to. Ayan parang Dogecoin, mataw. Lupit to. Bug. Ang tindi niya, pang, hinahati niyo yung lupit, mga lodi. Di ba mukha siyang Dogecoin? No? Yung logo ng Dogecoin, di ba, mga lodi? Ang tindi, di ba? So, ang ganda. Sinama ko lang dyan. Ito, wala na tayong video. Taragis siya, no? Sabi dito, mga idol, no? Ito yung isa sa mga wallet, mga lodi, na medyo laging nakakauna sa balita, mga lodi, no? Laging head up, kumbaga one step ahead sa atin, sa trading. One of Trump's close associates who has 100% win rate open a 25 million short selling deal on oil before Trump's emergency declaration announcement today. So, bago magsalita si Trump, nag-short na siya. No? Alam nyo, ganito naisip ko, kung mayroong announcement si Trump na gagawin, kunyari magpapa-interview siya,
50-50 lang to kung tataas o hindi. Di ba? O kaya bantayan niyo yung wallet na to. Mga Lodi, no? This individual made a profit of $127 million in just 5 deals and now he's betting everything he has again. It's clear he knows that important news is coming out today. So ngayon, meron na naman siyang position which is short. 'Di ba? So grabe 'to mga idol. Pero iniisip nila si The Baron 'to mga Lodi, no? Pero parang bawal dapat yung ganyan, no? Mali yan Lugi tayo diyan Pwede siguro babantayan na lang natin yung wallet na yan, no? Bantayan natin. Ayun niya, mayabang kayo. Ay, maduga kayo, Nanggugulang kayo, Ayan, So, ito naman, ito medyo controversial to, mga idol. The Tether USD FUD may have just ended forever. Kasi alam nyo, may issue dati sa USDT, no, na nagpiprint lang sila ng USDT out of thin air, baga print lang sila ng print, tapos bibili sila ng Bitcoin. No, kumbaga sila yung pumipigil para hindi bumagsak yung Bitcoin, no? Magpiprint sila ng pera, tapos bibili sila ng Bitcoin. Pero ngayon, mga Lodi, Tether has reportedly hired a Big Four accounting firm to conduct a full audit of its USDT stablecoin reserve. So, yan ay audit na sila kung merong mali o wala, di ba? USDT is the world's biggest stablecoin with a market cap of more than $180 billion. Despite Tether's track record, the past few years have seen FUD directed at the platform centered around a lack of reserves transparency. The audit will likely put that to bed forever. So kumbaga inasahan nila na maayos na to. Malilinawan na yung may mga doubt, mga idol, dahil i-audit na sila. Kasi nung una ayaw nila magpa-audit kasi nga parang nangyayari parang mabibisto sila na scam sila, ganito ganyan. Maraming issue niyan as kino-connect sa Bitcoin. Pero ngayon, meron na daw mag-audit sa kanila. So, good news to. Pero, mga Lodi, subalit na tapwat Sabi ni Jacob King, meron siyang record dito, mga Lodi. Sabi ni Jacob King, mga idol, Tether has promised a full audit over a dozen times in the past decade. Lagi daw nilang sinasabi yan na mag-audit sila, etc. Keme-latik. No? They claim to have engaged a Big Four accounting firm but have not disclosed which one or provided any details. The chances of them actually completing the audit are effectively zero. No? Palabas lang daw nila yung pa-audit na yan. This is clearly yet another publicity stunt to pull naive investors, especially a confidence in Tether falls to yearly lows with the onset of a bear market. So maga kasi nanghihina na rin yung Tether mga lods, dahil nga sa mga bad news na yon. So ngayon magpapa-aud sila keme-keme para lumakas ulit sila. Ito yung timeline. Ba't ko kinlik pala? Dati hindi ko kinlik kasi wala nga pala akong internet. Taragis yan, sorry. Ito na. Ito yung timeline of broken promise from Tether. No? Tether's appointment of a Big Four accounting firm is just the latest in the company's long history of promising a full audit pero hindi nila ginagawa. 2015 meron 2 beses, mga idol. 2017 2 beses din. 2018 2 beses din. Sa 2021 ito kasi yung yung bull market to. So 3 beses. 2022 1 beses, 2025 1 beses. And 2026 ngayon. So, hindi ito lahat nangyari, mga idol. No? Promise is broken to, mga loads. So, ngayon, nag-promise na naman sila. So, ano mangyayari, mga idol? So, parang baliwala rin yung binalita na to. Parang kalokohan lang daw to, mga loads. So, tuloy pa rin yung FUD sa Tether. Okay? Sabi dyan, hindi ako, O, ito naman. Only XRP, Solana, and Chainlink ETF see inflows while other bleed. BTC Ethereum ETF bled a combined 115 million on March 24. Several spot altcoin ETF clocked meaningful inflows. No? So, Ripple 1.4 million. So, ayan mga Lodi. Chainlink 0.17. Solana pinakamalaki na $4.64 million, mga idol. No? So, BTC and Ethereum, alam niyo sa mga ETF, medyo dapat okay lang to kasi alam naman natin na minsan may outflow, may inflow talaga yan, mga lods. Ang differential lang niya kung gaano kalaki, no? Pero goods yan, mga lodi, no?
Ito naman, ito yung ano, ito na mga lodi, ito na. Dito na tayo. Matindi to. Coinbase ayaw pa rin, no? Ayaw pa rin. Coinbase rejects latest Senate stablecoin yield compromise. Sabi ng Coinbase has told Senate offices is it not it cannot support the newest Clarity Act language on stablecoin yields, throwing another wrench into the crypto industry top legislative priority. The exchange voiced concerns during a Monday meeting over the latest compromise text draft by Senator Tillis and also Brooks, mga idol, which bans passive stablecoin yield while allowing activity-based rewards. The new economic equivalence standard is broader than prior drafts. The resistance is reportedly less severe than CEO Brian Armstrong January opposition that single-handedly derailed the bill's markup. Talks are continuing, but without Coinbase backing, the legislation faces a difficult path. Senator Moreno has warned the bill stalls indefinitely if it doesn't pass by May. So, ang sinasabi dito, ayaw pa rin kasi ng Coinbase, mga lodi, no? So, sabi nila, kapag ito hindi napasa ng May, wala na to. No, hindi na yan mapapasa. Okay? Pero, wala nga pala tayong net po. Kalimutan ko. So, ito na. Pero mga lodi, pwede rin kasing FUD lang to. O may mga ganitong usapan pero hindi siya ganun ka-importante. At ano pa rin, may chance pa rin na mapasa agad yung batas. Tulad nito mga lodi. Ay, saan na ba yun? Ito, ayan, no? White House confirms Clarity Act is done deal. Other FUD info is false. Sabi dito. White House crypto advisor Patrick Witt says there has been a lot of uninformed FUD circulating in social media this week around crypto legislation and Clarity Act. It's all going to work out. Bullish, sabi dito mga idol. No? Nagpost si Patrick Witt, mga idol. Ayan, basahin nyo. Plenty of uninformed FUD circulating on social media this week. It's all going to work out, mga idol. Sabi niya rito, bullish. O, ayan ha. So, hintayin na lang natin. Alam nyo, kung tutuusin, ang daming news ngayon na hindi natin alam kung totoo. Nagkakaroon ng iba't ibang mga opinion, no? May mga bad news, may mga good news, hindi natin alam kung ano talaga mga idol, no? Sabi dito, CME Group officially list XRP alongside BTC and Ethereum SEC filing. CME Group has officially included XRP alongside BTC and Ethereum in its latest filing with the SEC. Since launching in May 2025, XRP futures have reportedly recorded nearly 26.9 billion in national trading volume. They also reach around 213 million in average daily volume within just 5 months. XRP futures hits 1 billion in open interest in just over 3 months. Reportedly the fastest pace among CME's listed crypto product. CME is pushing XRP deeper into mainstream institutional market. So good news to pagdating sa XRP, mga idol, no? So ayan matindi yan mga lodi. Tapos eto. So pag tinanong mo si Grok dito, ang sasabihin niya lang mag-a-announce pa lang. So kung tatanungin mo if it's true, parang sasabihin din niya dito hindi pa masyado kasi mag-a-announce pa lang Sabi kasi dito ng RealFi, in just 2 weeks, RealFi Global Partnership could unlock the potential of the 2.16 trillion XRP ledger market, mga idol, no? Sabi dito, in under 2 weeks, RealFi will launch a large-scale partnership leveraging its payment reward infrastructure fully powered by the Real token. This collaboration is designed to tap into the 2.16 trillion global media market facilitated by RealFi and the Real token on the XRP ledger. Ayan mga idol, no? Kaya sabi dito, OMG, oh my effing G. Sabi dito, crypto is surging after claims that the Saudi Arabian prince plans to move away from the petrodollar and potentially adopt XRP instead. Yan, trillions. Sabi dito, trillions could flow into the crypto market. April 17. Chloe, sagutin mo si Mama. April 17 will be critical to XRP ledger. Ayan, magkakaroon daw ng announcement. Mga lods, no? Yan, so grabe, no? Ito pa yung isang sasabihin ko, mga idol, Hello lang.
Sabi mo nagre-record si Papa. Papa's recording. Kuya. Tapos, mga lodi, ito yung isa kong sasabihin mga idol maraming nagpo-post ngayon, no? Lalo na yung mga artista, kung papansinin nyo, lalo na sa atin mga lodi, no? Na parang sinasabi nila na mag-ipon na kayo ng tubig, mag-ipon kayo ng mga foods, dahil hindi natin alam kung ano mangyayari sa mga susunod na buwan. Ayun yung sinasabi nila mga idol, no? Which is nakakatakot yun, mga idol, no? Kung titignan natin, kasi yung mga yon, syempre baka may alam sila o may mga nag-inform sa kanila na merong mangyayari next sa mga sunod na buwan. Alam nyo, meron akong kakilala mga idol. Ito, ano ko lang to. Hindi, sa GC lang namin. Na medyo, meron siya mga kilala sa corporate world. Mga idol, no? At dun sa mga kakilala niya na yon, ang sinasabi is hanggang katapusan na lang ng April yung ating oil dito sa Pilipinas. Yung kaya nating i-sustain na oil dito sa Pilipinas, no? At medyo nakakatakot yun mga idol. Sabi nila mag-ipon na ng ganito, ng ganyan. At alam mo yun, syempre kung sila nagsasabi na ng ganun, baka kailangan sundin na natin yun, no? Meron pa nga nagsabi na ilabas nyo na yung mga pera nyo dahil kapag nagkaroon na tayo ng tawag dito, pag dumating na yung oras na yun, baka mawalan na ng, hindi na kayo makapag-withdraw. Parang ganun yung sinasabi mga idol, no? So, grabe. Ano sa tingin nyo mga idol? Labas na ba na? Ang iniisip ko naman sa ganito, mga lodi, once na malay nyo, sinasabi lang nila yun, no? Tapos once na nilabas natin yung pera natin, saka lumipad yung market, naiwan na tayo. Taragis yan. Ayun yung inaano ko ayun yung inaalala ko Pero syempre, iniisip ko rin yun mga idol, no? Na malay nyo, sa susunod na mga buwan, lumala na, no? Yung sitwasyon natin dito sa Pilipinas, lalo na yung mag-aano ka sa oil. Anong gagawin natin mga idol, no? So i-comment nyo mga lods, no? Anong magandang gawin. Kasi merong mga tao talaga na nagsasabi, lalo na yung mga natin, yung mga artist, na parang meron silang alam na hindi natin alam, no? Grabe, nakakatakot yan mga lodi. So ayun, medyo lutang ako magsalita ngayon, medyo nakikinig ako sa So anong gagawin natin mga lods? So ayan ang news natin ngayong umaga mga idol. So, kita-kits tayo mamayang gabi Okay? So, mamaya upload ko na to. Kaya lang kasi ayusin ko muna yung internet ko. Mukhang lumuwag yung ko sa Converge. Taragis yan. So, ayusin ko muna mga lods. Kita-kits tayo. Maraming salamat. I-like nyo yung video natin. Subscribe sa mga hindi pa na-subscribe. Sa mga wala pang crypto exchange dyan mga idol, check nyo yung link dyan sa baba description. Okay? Magandang araw sa inyo mga idol at What's up? Subscribe to Clovis Gaming, not subscribe to Diablo. If you want to subscribe to me, it's a link in the description.